Hanap ko ang Mimo. Ayun pala. Ay, hindi. Kala ko si Mimo. Plastic pala. Ano ba yan? May araw pa. Diba? Nang nakauwi ako. Ayan. And, alam niyo, swerte ako sa amo ko. Kasi, parang binibigyan niya ako ng power, ng authority, ganyan. Na, sa mga bagay, sa mga trabaho, ganyan. Kasi, syempre, ako na yung naiiwan, ganyan. Parang, pinupush niya ako na, huwag kang mahiya, na gawin yung mga ganito, ganyan. So, pumirma ka sa ganito, sa ganyan. Kasi usually, dito, hindi ganon. Parang nagkakaselosan, ganyan. Pero siya, ano talaga siya, hindi siya boss, leader siya. So, inaangat niya rin yung tao niya. Ayun din yung gusto ko sa amo ko talaga. Kasi, nakikita niya yung effort ko sa trabaho. Pero, kasi talagang pagod ako. Diba? So, tas, aalis siya, tas ako yung mag-take over. Pero, yung sahod ko, Diyos ko, magkano lang sahod ko, eh, yung sahod niya, magkano. Pero, yung work namin, same, diba? Although, hindi ko naman tinitignan yung mga ganyung bagay. Kasi, for me, growth yun sa side ko, diba? Na parang may matututunan ako, ganyan. Ayun. Kalaka ng tiyan ko. Wala naman akong kanan. Yun lang ang chika. Tignan mo. Diba? 6:40 na. Baka pagluto na lang ng tinola. Sita, ako kakarating ko lang. Hehehe. Gustong gusto niya yun eh. Mimo, wala na ba tayong gas? Halika dito. Oh. Ano yun? Nag-iinat-inat. Dumidikit-dikit sa gilid-gilid ko. Yan. Ano kayang gusto na? Ay. Naku. Paglalaroan yung sapatos ko. Naku po. Pinili ako. 330 pesos for 10 pieces. Pwede na. We will see kung anong itsura niya mamaya. Sabi, i-deep fry lang daw eh. Ganito siya. Tingnan natin. We will see. Umiinit naman siya. So, lagyan natin. Sabi, deep fry. Yan. Dami. Ang dami. So, antayin natin. Ang sabi dito, deep fry the frozen cheese puffs in preheated vegetable oil at 3 to 4 minutes until reaching a golden color. So, we will see. Kaya lang, hindi ko alam kung talagang mainit na to. Try natin. Wala pa nangyayari. Ayan, medyo bumubula-bula na siya. Matagal nga lang pala talaga. Diba? Hindi siya pwedeng pang tinola. Ayan. So, kuha na ba tayo o mamaya na? Pag mainit na. No? Maya-mayang konti. Matay na isa. Parang hindi pa niya kaya. Masyado pang hindi pa niya kaya ang mga bagay-bagay. Diba?
i-string nga natin. Kung may nangyayari naman, kaya lang matagal nga lang ang process dahil ganito ang gamit. Tsatsagain nyo lang siya. Tapos magpapansit canton ako, kaya lang siguro ima-microwave ko na lang. Ayan. Hindi natin nakuha ang consistency na gusto natin, ano? Kasi alam, I'm not sure talaga ganyan na talaga yun. Hindi ko alam kung okay na ba yan o hindi. Tapos ito ang ating gagawin. Ilalagay na lang natin sa ganyan microwavable. We will see kung anong mangyayari sa pansit canton natin. Okay na siguro ito. Mga kasingko, okay na siguro. Hindi ko alam kung ganyan ba talaga yung consistency. Ay, lumalabas na yung cheese. Okay na yan. Lumalabas na yung cheese. So, hahanguin na natin ito. Diba? I think it's done. Diba? And then i-off na natin ito. Off. Yan. So, sinalin ako ng maila tubig. Lalagay natin dito. So, ayan. Ayun. Medyo okay naman na siya. Kunti pa. Ano? Diba? Kunti. 1 minute. Oh, okay na. Natatandaan niyo pa ba to? Diba? I-strain na natin. Diba? Nakaraos ng walang kalan. Higpit kasi. Nanggas eh. Hirap. Buksan. Ayan. Lagay ko na. Pero usually kasi, nakukulangan ako sa sauce nitong yellow na pansit canton. So, lalagyan natin ng dark soy sauce. Pero patak lang. Gusto ko lang may kulay. Kasi pag inalo mo yan, wala nang kulay. Kapatak lang dapat. Ganyan lang. Kasi talagang kukulay yan. Naku. Tapos lagyan natin ng sesame oil. Malakas magkulay ang ano eh. O diba? Makulay na siya. Pag di niya yan nilagyan, di ganyan kulay yan. Diba? Alam niyo yung pansit canton. Kulang yung isa, pero pag dalawa naman, sobrang dami. So, titiisin mo lang na mag-isa lang siya. Para sapat lang, diba? Tsaka hindi rin naman kasi healthy to. Parang kulang ako. Parang nakukulangan pa ako sa kulay niya. Well, ay, naku po. Anyway, lagay na natin dito. And then, ito, sesame oil. Konti lang, gapatak lang din. Patak lang din ito. Oops, dahan-dahan. Hindi ko makita. Oops. Ganon. Yan na. Diba? Nakaraos na. Yan na ang food ko. Oh, ano? Papasok ka lang dito kapag may pagkain na ako, ah. Pag wala akong pagkain, tinatawag kita. Ayaw mo pumasok. Gigil match na ako sa iyo, ha. Ayan, sinarado ko yung pinto. Wala siya dyan. Kanina ko pa tinatawag. Ngayon may pagkain ako. Tsaka lang siya sumusunod. Gigil ako dito eh. Asa na? Ayan. Ayan siya. Bahala ka. Di ka makakalabas. Hello.
doon niya sa net, inaano yung ano, tsaka sa paa ko. Ayan. Bahala ka dyan. Sige. Kakain muna ako bago ka makakalabas. Ayan yung cheese niya. Okay din siya. Pero buti na lang 4 lang inano ko. Kasi ang bigat pala sa tiyan, yung cheese niya. And hindi siya lasang cheese talaga. Parang wala lang. Mozzarella cheese, ganun. So, parang dapat 3 lang yung niluto kong ganito. Wala, naubos ko na. Ito, pinilit ko lang ubusin. Kasi, mahal siya. Kaya, kahit madual-dual na ako, kinain ko pa din. Eh, ayoko na rin naman itabi kasi hindi na yan masarap. Tapon ko lang din. Ito. Ano to? Actually, hindi ako ganito kumain ng pancit canton. Alam niyo yun, diba? Sino nakaka-relate talagang inuubos mo yan kahit isang hibla, walang tira dyan. Kaya lang pag tumatanda ka na, hindi na ganun. Hayaan mo ng ganyan yan. Meron pa akong chocolate dito, Meiji. Binigyan ko si Ate Telma, tsaka si Ate Irene. Kasi, ayun nga, nagbabago na nga ako. Hindi na ako masyadong Yung Coke, ngayon lang ako nag-Coke ulit. Kasi, binigay lang yan sa akin ni Sol kagabi. Ito, wala, nagbabago na ako. Hindi na akong yung ganun super may malagkit na bigas ako. Dapat kasi, mag-aaras kaldo ako. Kalduan ko ng bigas. Kaya lang, walang, yun nga, yung gas nga. Ito ang lunch namin ni Marisol sa sa kanya. Pinapakain ko, ayaw naman. Dali, bigay ni Ate Debs to eh. Ay! Juicy talaga ito. Pero yung isa kinakain niya. Ganyan yan, Ate Debs. Talagang ma-juicy. Bigay ito ni Ate Debs. Dali! Gigil na ako dito. Tama ako ito. Kanina pa ito sunod eh. Daan niya. Sunod yan. Okay. Kaya lang kasi kanina pa siya sunod eh. Magluluto ako. Hindi na ako nakapagluto kasi sinuklay-suklay ko pa siya. Ayan. Maarate sa pagkain. Pinapakain ko yung mga treats na bigay ni Ate Debs. Ayaw. Minsan kanakain niya, minsan ayaw niya. So, meron tayong luya. Bumili na ako, tapos finreeze ko kasi rare yan dito, mahirap mahanap. Tingnan niyo habang nandyan siya sa gilid, dumidikit-dikit sa paanan ko. Niyan? Ha? Niyan? Gusto lang niyang ganyan, hindi na. Physical touch ang kanyang love language. Nahiwa ko na ang ito. Tapos ito na yung rice, ito na yung mga lalagay. Sinalin ko na lahat sabay-sabay. Kapag naamoy ko na ang luya, okay na. Masaya na ako. So, ilalagay na natin ito. Nilagyan ko nito. Kano ba dapat kadami? Ganyan. Yung blue na gas natin sa Pinas, parang ganun yung itsura niya. So, dumating na si Sol, may dalang itlog.
ang check natin ito. Diba? Paking tofu, dala rin ni Marisol. Meron pang isa dun. Ayan. Hindi ako natutuwa sa pagkakaprito nitong tofu. Dumikit-dikit siya sa kawali. Mag-iiba ako ng kawali. So, nagkagutay-gutay. Wala na. Kaya, ikot ko. Magtsatsagaan ko dito sa maliit. So, yan yung... Ito na ang ating... Tikman natin. May bisita tayo pero hindi ko na siya hinatid. So, dito na lang natin siya tatanawin. Ingay ng aircon. Saan kaya? Ayun. Diba? Ang arte ng puwet. Si ano, nandun. Ayun o. May bata. Yung anak siguro ni Buba. Ano lang natira sa niluto natin? Aros caldo. Di ko na na-vlog kasi nakapag-chikahan ako kay Ate Telma tsaka kay Ate Iring. So, ayan na lang ang natira. Kasi pinabaon ko kay Sol yung iba. Ako, konti lang.